God bless you, Brother Jobs. Let us pray. O lahat mapagpala naming Diyos sa manamin sa langit, naming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Walang gang pasasalamat muli aming pinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama at malaya na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugtoon, banal gawaing sinagawa ng nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, aming napakinggan, kumbinsido kami sa iyong kapangyarihan, mga awitin na mga awit, aming nadarama, napakatamis na presensya, hanggang sa pagtatapat ng mga anak patuloy na tumatalima sa mga utos ng pagbibigay. Muli, pag-aralan namin ang iyong mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin, amin dearly beloved Pastor, Evangelist, Wilde Estrada Almeida, humihingi muna kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo sa lahat ng aming mga kasalanan. At buksan ang mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness, demons of hindrances, doubts and unbelief. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang sabay-sabay ang ating malapayan ng maminamahal. Be seated, please. Tayo po yung makaupo na. At dahil sa bilis ng patak ng orasan, tunay maminamahal na talagang kailangan natin na sulitin ang ating lingguhang gawain. Amen. Kayo po ay narito sa Sunday service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Na ito po ay pinangungunahan ating minamahal, butihing ebangelista, our dearly beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, and ably assisted ang ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor, late Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. At ganun din, ating pong pinapabot ang pagbati sa ating minamahal mga manggagawa, beloved elders of the church, minamahal mga kapatiran, datihan at baguhan. Welcome po sa ating beloved visitors kung mayroon po tayo. At sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook, magandang hapon, araw, anumang oras sa inyong kinalalagyan. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At sa hapong ito, minamahal, open your Bible in the book of Luke, chapter 21, verses 34 up to 36. At ating pong pag-usapan, maminamahal, ang patungkol po sa huwag mahulog sa silo. Do not be caught unaware. Amen. Ito po ay masidhing warning, pakipag-usap, at mga payo ng mahal na Panginoon sa atin dahil bago natin basahin ang mga talata, maminamahal, if we talk about quote unaware, it refers unto three advents. Ang sabi rito, maminamahal. First is, we are talking the second coming of our Lord Jesus Christ. So, atin pong isa sa alang-alang, atin pong isasama dito sa pag-aaral na ito na ito pong huwag tayong mahulog sa silo dahil nalalapit at napipinto na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, yung second coming niya. Na ang pangalawa po ay ang rapture na tinatawag, rapture of the church, yung pagdagit ng mga banal. Amen. At yung pangatlo, maminamahal, ay yung pong ang tumutukoy dito na huwag tayong mahulog sa silo, do not be caught unaware, dahil mismo yung ating physical death. Physical death, yung pong ating kamatayan, wala pong nakakaalam dyan. Amen. Amen. Marami ngayon sa balita, lalabas ka lang sa bahay, binaril ka, sasakay ka lang ng sasakyan, pupunta ka sa iyong paroroonan, trabaho, negosyo, hanap buhay, inabutan ka ng kamatayan. So, itong lahat na ating pag-aaralan, maminamahal, ay
napaloob dito yung tatlong bagay na aking binanggit. Kindly, basa. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay San Lucas, ang kabanata 21 at ang talata 34 hanggang 36, balik po sa 28. Ito po sinasabi, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mangaglugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nanahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita Sa 28. na ating nabasa. Praise the Lord. Mamaya na po yung 28. Second to the last po yun nating basahin. Kung inyo pong mapapansin, maminamahal, ito pong versikulo 34, it refers to warning. Mayroon pong babala. Amen. Amen. Kapag sinabi nating babala, ang sabi rito sa ating binasang talata, mag-ingat kayo ng mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan, kalasingan, pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating ang silo. Ito pong apat na ito, maminamahal, ay ito po ay warning na kinakailangan mag-ingat ang mga Kristiyano. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinasabing mag-ingat, ibig sabihin, masidhi itong pangungusap. Dahil nga, pinangungusapan tayo, dahil alam natin, magbabalik ang ating Diyos. Amen? Pangalawa, alam natin na mayroong rapture of the church, pagdagit ng mga banal. At yung pangatlo, mayroon pong tinatawag na sudden na mangyayari sa isang tao, sa isang Kristiyano, na mga hindi na aabot sa rapture of the church. Kaya dapat natin itong paghandaan. Na wag daw magiging silo, wag daw maging silo. Itong mga bagay na ating binasa, na ngayon, ang hirap ng mag-ayuno. Amen. Amen. Mahirap na mag-ayuno, kaya ipinamamanhik itong huwag tayong malugbok ng ating puso ay lagi na lang kain ang kain. Kung ang makina sa sasakyan, kailangan ng overhaul. Amen. Amen. Kailangan ng palitan ang langis. Kailangan ng palitan ng mga bagay-bagay, mga spark plug, anumang nagpapahina doon sa machine o doon sa makina, ay kailangan maminamahal. Yang sabi rito, huwag mahulog sa kalasingan. Dahil yung kalasingan na ito maminamahal, ay nagre-repair ito ng dalawang bagay. Kalasingan ng talagang alak o yung pong kalasingan na sa spiritual, palagi kang napupuspos ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon sa tuwing ikay dadalo, tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito, yung pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Ito maminamahal yung pong nakakatakot. Mga pagsusumakit. Nag-i-enroll na naman yung ating mga kabataan. Ano na namang kurso ang kukunin sa mga magkukulihiyo? Andiyan yung mga pagsusumikap, pagsusumakit ng mga magulang para matustusan ang kanilang mga anak, pag-aralin ng gusto. Pero hindi nila binabantayan, maminamahal, itong nakakatakot na ito na sabi ng banal na kasulatan, maaring magiging silo sa mga Kristiyano. Amen. Operan ka ng magandang trabaho. Operan ka ng maayos na komisyon o anuman sa iyong hanap buhay ngayon na hindi mo binabantayan ang iyong sarili. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng ating Diyos na buhay, kinakailangan daw, maminamahal, huwag basta-basta. Dahil dito sa mga bagay na ito, maminamahal, hallelujah, ang payo ng banal na aklat na ito, ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, maminamahal, ang sabi rito, maminamahal, sa versikulo 37,
mangagpuyat kayo sa bawat panahon. Mangagpuyat. Iilan lang pong nasaksiyan namin na aming kasama na last overnight. Dahil yung gusto ng iba, tuwing linggo lang nandito. Total, mararapture naman daw din sila. Sila naman daw ay babalikan din ng second coming ng ating mahal na Panginoon. At walang nakakaalam sa araw ng bukas, mamaya, anong mangyayari sa ating buhay. Yung tatlong napaloob dito sa ating pinag-aralan, dapat maghanda ka. Maghanda tayo. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi rito, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing, pray without ceasing. Amen. Walang patid na pananalangin. Hindi pwedeng bibiru-biruin natin itong ating tanggapin na kaligtasan, langit at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kinakailangan itong pagtrabahuan. Amen. Kinakailangan itong pagsulitan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Upang, ang sabi rito, upang makatakas kayo sa darating na galit ng anak ng tao. Bakit galit na po? Pagkatapos ng hindi ka masama sa rapture of the church, hindi ka makasama, haleluya, sa muling pagdagit ng mga banal, at ikaw ay maaaring dadaan sa libingan dahil hindi ka nagbabantay sa iyong kaligtasan. Pinababayaan mo. Katulad ka ni Tomas, naging absinos. Amen. Amen. Alam niyo po, si Tomas, naging absinos. Hindi siya naniniwala. Hindi ako maniniwala na dumating ang mahal na Panginoon maliban aking makita ang palad at makita yung dinadaanan ng pako. Ang sabi na ng kanyang mga kasamang apostol, aming nakita ang mahal na Panginoon, dinalaw na kami. Wala si Tomas noon. Pero nung dumating ang pangalawang linggo na nagpakita muli ang ating mahal na Panginoon, nung makita ni Tomas, lumuhod si Tomas, at ang sabi niya, my Lord and my God. Ganun ang Kristiyano. Kapag nakita na nila na sa kagipitan sila, my Lord and my God na. Amen. Pero kung wala pa, sabi ka ng ating isang ordained preacher, padisko-disko. Papunta-punta sa mga malls. Papunta-punta sa lahat ng kalayawan. Amen. Hindi nagbabantay na itong palang mangyayari, maminamahal, sa ating buhay ngayon, na dapat nating paghandaan ay magiging silo para sa atin. Amen? Pag sinabing silo, medyo ating basahin ang sinabi ng unang Pedro 5:8 hanggang 10. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 8 hanggang 10. Ito mo sinasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang iyong nalalaman na ang mga gayong hirap at nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Sa 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Medyo nalaktawan po natin ang Matthew chapter 24, verses 20 up to 21, at ibalik natin sa 20 i-advance natin ng 24. Pakiuna mo nang basahin yan. Kindly, saka natin ibalikan ang 1 Peter. Atin mo nang basahin ang Matthew chapter 24 verses 20 up to 21, then italon sa 24. Praise God. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 20-21, at talon po sa 24. Ganun po sinasabi, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-ginaw o sabatman. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. 24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta
at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagan na ano pat ililigaw kung maari pati ang mga hirang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito mga minamahal, ito yung mga babala. Kanina ating binasa, unang babala, ating binasa ang mga payo ng salita ng Diyos, ng mga mangangaral. Ang ngayon na naman, mga minamahal, atin na namang binasa yung pong mga mangyayari na sa mga Kristiyano ngayon na narito, kayong nagpapakainit, tayo mga minamahal nagsusumikap. Ang sabi rito, magsipanalangin daw tayo na ang pagdagit ng mga banal ay hindi panahon na tayo'y nanlalamig sa ating pananampalataya. Pangalawa po, kailangan daw tayo magsipanalangin. Ang sabi ng banal na kasulatan na hindi po Sabat. Ano po yung Sabat? Araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, itong dalawang ito ay palagi nating isisiksik na kapag hindi natin bantayan ang ating mga buhay bilang mga Kristiyano, tayo po ay mahulog sa silo ng dyablo. Amen. Nang sabi rito sa ating binasang talata, manalangin tayo na walang patid, palaging nananalangin. Kaya nga kahit anong sabihin ng ating kapitbahay na nakabarong ka na naman dahil tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, narito ka palagi, ayaw mong mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon, na gusto mong ipagtrabaho ng sulit ang iyong kaligtasan, nag-iingat ka sa iyong sarili kapag ginagawa mo, kapatid. Amen. Ngunit kung ikaw, kahit linggo na, andun pa rin sa iyong isip, may imbitasyon na aking kumare, na aking kumpare, may ikakasal. Kinakailangan unahin ko muna yon. Sama muna ako sa kasal. Unahin ko muna yung imbitasyon ng aking kaibigan. Mayroong birthday doon. Mga minamahal, yan ang mga silo na sinabi ng banal na kasulatan na kapag hindi mo babantayan, alalahanin mo palagi, put Jesus first in your life. Bilang Kristiyano, unahin mo palagi sa isip mo, sa puso mo, sa buong pagkatao mo, na si Jesus lamang ang mga pagligtas sa iyo. Si Jesus lamang ang may akda sa lahat ng bagay sa mundong iyong ginagalawan. Si Kristo lamang ang kailangan mo. Hindi yung iyong kapitbahay magbi-birthday. Hindi yung iyong mga kamag-anak na nag-iimbita na masasagasaan na yung iyong buhay espiritual. Amen. Minsan ipinagpapalit na natin sa ating mga loved ones yung ating panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hati tayo, mahal na Panginoon. Okay, sa linggo ako, nandiyan sa'yo. Miyerkules at Biyernes, dito ako sa aking gustong pupuntahan. Maminamahal ang sabi ng ating binasang mga talata, dumating nga sa inyo ang silo na anumang oras pagtunog ng pakakak, wala ka sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi mo maririnig ang hudyat ng mga pagdagit sa mga banal. Sabi ng banal na kasulatan, mabuti pa hindi ka isinilang at hindi mo nakilala ang Diyos at hindi ka naging Kristiyano dahil ikaw ay naiwan sa pagdagit ng mga banal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng ating binasa kanina, maminamahal? Sa unang Pedro, Kabanatang 5, talatang 8 hanggang 10, be sober, be vigilant, ang sabi rito, mapagbantay, amen. Bantayan mo ang iyong kaligtasan, bantayan mo ang iyong ginagawa, na puro tama, huwag mong haluan ng mali, huwag mong haluan ng pagkakamali, huwag mong haluan ng pagsuway, amen. Amen. Dahil ayaw ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, bilang Kristiyanong tinubos niya, may halaga ka, dugo niya ang kanyang ibinuhis doon sa krus ng Kalbaryo. Pinasan niya ang kasalanan mo, kasalanan ko, napakabigat niyan, amen. Hindi ka dapat mapatawad, dapat ikaw ang nagpapasan sa krus na yan. Ngunit ang Diyos na naawat, nabag sa'yo. Kaya nga, punong-puno ka ng karamdaman bago mo nakilala ang ministeryong ito, ang ating mahal na Panginoon. Nahabag sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Ayaw niya, dahil ngayon ikaw ay ligtas na, ikaw ay narito na sa buong-buong katotohanan. Ayaw niyang ikay malihis pa, ayaw niyang ikay mawala pa, amen. Kaya mag-ingat ka na mahulog sa silo ng dyablo. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, labanan mo si Satanas, labanan mo ang tukso ng katawan, labanan mo ang tukso ng sanlibutan, amen.
We are more than conquerors. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung si Kristo ay nasa iyo, kung si Kristo ay nasa atin, we are more than conquerors in Christ Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Be steadfast, unmovable. Ang sabi rito, always abounding in the work of the Lord. Ang sabi rito, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Unang Korinto 15:58, be steadfast, be unmovable, always abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. Anong ibig sabihin ng always? Bakit wala ka pag Miyerkules? Bakit wala ka pag Biyernes? Pag sinabing always abounding in the work of the Lord, ang ganda ng pagpapaliwanag sa pagbibigay, nire-resist mo. Ayaw mo. Ayaw mong pagpalain. Ang pagpapala ay nasa pagbibigay. At kung ikaw ay naging matapat, tapat din ang Diyos na magbabalik sa iyong katapatan. Hindi naman yung iyong binibigay, na iyong binibigyan, ang iglesyang ito ang makikinabang, ikaw na nagbibigay ng may katapatan, ang makinabang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino makinabang kung lagi ka sa gawain ng mahal na Panginoon? Hindi ka maulog sa tukso. Every Wednesday, Friday, and Sunday, nandito ka, malayo ka sa tukso. Pero kung wala ka rito, linggo ka lang, kakalabitin ka lang ng diablong si Satanas. Pray, one shot lang. Tal one shot lang, wala namang makakakita diyan. Lingon-lingon ka. Sa bagay, isa lang naman. Sige. Maya-maya, naging 2 na yan. Naging 3 na yan. Ano nang mangyari sa'yo? Sa susunod, pare-pareho na kayo. Hawak-hawak na. Yung mga lungnik na yan. Yung mga nakakalasing na yan. Na ipinagbabawal ng ating mahal na Panginoon. Hindi kami ang nagbabawal dahil templo ang katawan mo ng ating Diyos. Nananahan ang kanyang Santong Espiritu sa iyo. Ayaw niya na bigyan kahit kunting panahon ang dyablo na maghahari sa katawan mo. Kaya kahit tigsim lang, Bisaya pa, tigsim, yung ano lang ba, one shot lang, wag na wag mong gawin dahil you are the temple of the living God. Kung sino man ang sisira sa templo ng Diyos, sisirain din ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 17 and 18. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Andyan, maminamahal, yung ating katawan. Itong katawan natin na ito, templo ito ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, mag-ingat kayo na huwag kayong mahulog sa silo ng dyablo. You will not be caught unaware. Amen. Amen. Akala mo, tama pa yung ginagawa mo. Akala natin, tama pa yung ating ginagawa. Yun pala'y nagkakamali na tayo. Bakit? Lagi tayong wala sa gawain. Lagi nating inaaway yung mga mangangaral, yung nangangasiwa sa atin na walang ibang ginawa kundi mag-isip para mapabuti ang iyong buhay espiritual. Turuan ka ng tama. Amen. Amen. Wala namang mga tatayo dito sa pulpito na ang kanyang ipapangaral ay mapapasama ang Kristiyano. Ang aming ipinapangaral ay lahat tayo mapapabuti. Lahat tayo makaabot sa panuntunan ng ating mahal na Panginoon para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Naalala ko tuloy yung halimbawa na hindi ko talaga makakalimutan ng isa nating mga mangangaral, ating beloved elder. Ang sabi niya, alalahanin ninyo, mga minamahal, ang kalabaw at ang kanyang kaibigang deer. Ano yung deer? Usa. Araw-araw, tuwing umaga, nagkukwentuhan yung dalawa. Sabi ng usa, kalabaw, tara na, mamasyal tayo. Tatay sa mall. Punta tayo doon, birthday ng kapatid ko, birthday ng lula ko, lulo ko, kung ano-anong ng mga sinabi nung deer, nung usa. Ang sabi ng kalabaw, pasensya ka na, nakatali yung, kita mo, may tali yung aking ilong binabantayan ako palagi ng aking amo. Ayaw niyang mawala ako. Tuwang-tuwa, yung usa, araw-araw, talagang lakwat sa doon, lakwat sa dito. Amen. Praise the Lord. Isang araw, pasan-pasan na siya ng hunter. Dahil nahuli siya, na-caught unaware siya. Amen. Tinamaan siya ng baril, nagiging pulutan ng mga manginginom. Ang sabi ng kalabaw, mabuti na lang, hindi ako kagaya nung aking kaibigang usa. Kung hindi, pulutan na rin sana ako.
Salamat, inaalagaan ako ng aking may-ari. Inaalagaan ako ng aking amo. Bagamat mabigat ang aking trabaho, bagamat marami akong ginagawa, pero iniingatan naman ako, nasa proteksyon naman ako araw-araw. Hindi kagaya ng usa na yun, ayan na, nagiging pulutan na. Gusto ba natin ngayon, maminamahal, na magiging usa? Magiging kakatahin tayo pagdating ng araw, mahulog tayo sa kamay ng dyablo? Amen? Amen? Kaya sabi ko, napakagandang halimbawa. Di baling mahigpit, laging tinatalian, laging narito sa gawain, laging nasa pag-aayuno, laging narito sa pagpupuri, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandiyan ang pagsusumikap. Sure naman na talagang ang proteksyon ng Malapanginoon, lalo na pagtunog ng trompeta, akyat tayo sabay-sabay, magmana na ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Malapanginoon. Yan ang the best. Amen? Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya maminamahal, hallelujah, itong mga payong ito, hallelujah, na atin pong mga binabanggit. Pakibasa po, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 15 at ang talata po ay 58. Ito pong sinasabi, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Tingnan niyo po, palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Hindi maging walang kabuluhan ang ating ginagawa. Puro kabutihan, amen? Yung tatayo ka rito para magpatotoo at ang daming na-bless sa patotoo mo. Yung tumayo ka rito, maminamahal, upang umawit. Nung umawit ka, hallelujah, napuspos ka, pati yung mga kapatiran napuspos ng banal na Espiritu ng ating Malapanginoon. Di ba pagpapala yan? Amen? Amen? Yung ikaw ay nagiging pagpapala sa iglesia ng ating Malapanginoon, na yung mga pangailangan ng banal na iglesyang ito natugunan ng dahil sa iyong katapatan. Di ba maminamahal? Ang sabi ng Biblia, huwag kang mag-alala. Hindi yan kalimutan ng Malapanginoon. Yung mga mabubuti mong gawa, susuklian ka pagdating ng araw, magulat ka. Dahil sabi mismo ng Malapanginoon, Diyos mismo ang magpahid ng mga luha mo sa iyong mga mata. At sasabihin ng Malapanginoon, welcome, hallelujah, ikaw na masugid na sumusunod, hindi nahulog sa silo ng dyablo. Welcome sa iyong tahanan, ang langit na aking inihanda sa inyo, ang langit na aking pinagsumikapan na inyong paglalagyan pagdating na ikaw at ako ay magtatagumpay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kunting panahon lang, maminamahal. Di kayo nakapansin? Nababalitaan ko, maminamahal, mga sekreto ito na bagamat on live tayo, on webcast. Mayroong panibagong siglo o panibagong bugso ng pandemic na ito na, maaari lang hudyat na bago mangyari ito, maminamahal, rapture will take place. Pinaplano na, planchado na, nakalik ito dahil talagang ang mga Kristiyano, ang sabi nga ng isa pang katangian ng mga payo sa atin, may minamahal ng ating mahal na Panginoon, ay bibigyan tayo ng tinatawag na discerning spirit. Amen? Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Na tayo daw, minamahal, ay magkaroon ng tinatawag na discerning spirit na malaman mo ang tama at ang mali. Amen? Kinakailangan daw ang Kristiyano, dahil palagi silang puspos ng Espiritu ng Diyos, magkaroon sila ng discerning spirit. So, yung discerning spirit na ito, dapat ito ang mag-guide sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, na yung kanilang nirorombo, yung kanilang tinatahakan, yung kanilang direksyon ay tama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay lilihi sa kaliwa, sa kanan, atras ka, alam mong hindi mo marating yung pinupoint mo kung saan ka patutungo. Kinakailangan magkaroon ka ng tinatawag na discerning spirit yan. Magkaroon ka ng tinatawag na pagkaunawa,
na galing sa Diyos. Ang Espiritu ng mahal na Panginoon ang magbibigay sa iyo ng pangunawang espiritual na makatotohanan na hindi ka mapababayaan. Ano pong mga sinyalis nito? Ang dami. Di ba yung mga kapatiran natin na mahuhold up na? Mahuhold up na? Ang sabi ng mga kapatiran natin, malapit, patawarin niyo po ako. Ingatan mo po ako, mahal na Panginoon. Pagtingin ng hold upper, sorry ma'am, sorry sir, hindi kayo kasali. Nagkamali ako. Nagkakamali. Grabe, maminamahal. Yung kapatiran natin, yung ating mga manggagawa, sasakay sa bus. Tumawag ang mahal na pastor. Nasaan na kayo? Andito na po sa bus, mahal na pastor. Papunta na kami sa Buanga. Sabi ng mahal na pastor, wag kayo sumakay dyan. Sa sunod na kayo sumakay. Sabi nila, ang ganda na ng aming upo dito. Bakit pinapababa pa kami ng mahal na pastor? May discerning spirit ang pastor ng Diyos. Pinababa sila. Di ngayon, bumaba sila sa pangalawang bus. Nauna ang isang bus. Habang nauna ito, maminamahal, nagsunod sila. Pinara doon sa unahan ng kanilang pagtatravel. Pinababa yung gustong ipababa. Yung hindi, pinasabog. Sumabog yung bus nila. Di sabi ng mga manggagawa, kung sumakay kami, kasama kami sa pagsabog ng bus. Pero sabi ng man of God, bumaba kayo, lumipat kayo sa isang bus, wag yang bus na yan ang inyong sasakyan. May discerning spirit ang ating mahal na pastor. Bakit naalala niya ang kanyang mga manggagawa? Nasabihan niya na wag kayong sumakay diyan. Di ba ang dami na nating mga patutong narinig? Mabubusbusan, mahulugan ng rumaragasa na mga putik, pero iniingatan ng mahal na Panginoon. Amen? Yung mga sasakyan maminamahal na napagkamalan, na binabaril, na hindi alam bakit nabaril nila, napagkamalan lang. Pero yung mga Kristiyano, nasa pag-iingat palagi ng ating mahal na Panginoon. Bakit? May mga discerning spirit na ibigay ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Once na ikaw ay mainit, palaging dumadalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, kinakailangan ikaw ay huwag masilo, huwag kang mahulog sa kamay ng dyablo, huwag kang makot an awir. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 10, talatang 12, maaaring huling talata na ito. Di ko yata nasulat yung... Basa po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Praise the Lord. Sabi, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka siya ay mabuwal. Amen. Tingnan po Kaya sa mga nag-aakalang sila'y nakatayo, mag-ingat daw na baka sila mabuwal. Ito'y talagang masidhing warning. Huwag nating sabihin, mainit ka ngayon. Ang sabi rito, bukas makalawa, mahuhulog ka. Ikaw ay mabuwal, ang sabi rito. Kaya kinakailangan talagang mag-ingat ang mga Kristiyano. At pakibasa na po yung 21-28 ng sinabi kong talata kanina sa Lucas 21-28. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang Lucas, ang kabanata 21, at ang talata 28, ito pong sinasabi, datapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo pinutol ko yung kanina. Yung pandemic na second pangalawang bugso. Maraming mangyayari, maminamahal. Bibigyan tayo ng discerning spirit ng mahal na Panginoon. Ang hudyat palagi na ating tinitingnan, yung mga big countries na masasabi natin, maminamahal, na buong sikap nilang pagharian ang buong mundo. Malapit na namang magpapalit ng presidente ng Amerika. Itong panggugulo sa atin diyan sa West Philippine Sea.
Mga dambuhalang mga ano yan, mga bansa. Anong kaugnayan dito sa ating pinag-aralan? Itong aking mga binabanggit. Malaki. Pero kung kausap diyan, maminamahal, na hindi Kristiyano, ang sabi niya, magbutas na lang ako sa bahay ko. Doon sa gitna, maghanap ako ng, gagawa ako ng tunnel para kung maggira na, andun ako sa ilalim. Sa mga Kristiyano, baka gayahin natin yan. Sabihin natin, pupunta lang ako ng Mars para doon ligtas ako. Walang ligtas. Ang ligtas ay na kay Kristo lamang. Lahat ng na kay Kristo, naglilingkod na may pagsusumigasig. Kaya mag-ingat na baka kayo nakatayo, baka kayo mabuwal. Ang sabi rito, pag nangyayari na ang mga bagay na ito, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Your salvation draweth nigh. Malapit na ang pagdagit ng mga banal. Malapit na ang pagtunog ng trompeta. Kung hindi mo marinig, dahil hindi ka nagsumikap, you were caught unaware. Ikaw ay mahulog sa silo ng sanlibutan ito. Wise ang Kristiyano. Wise ka. Hindi ka kasama sa masisilo. Amen. Matalino ka. Amen. Matalino ang Kristiyano. Amen. Tingnan niyo po ang mga pagsusumikap. Ang aming tinitingnan palagi ang ating mahal na pastor. Bakit ang ating mahal na pastor gano'n na lamang ang pagsisikap? Kahit ganyan ka lang kalagayan. Nakita niyo po, birthday niya andun. Preacher's meeting nandoon. Lahat ng mga malalaking gathering nandoon. Huwag ang mga Kristiyano malalaking gathering lang ang dinadaluhan. Ang mahal na pastor, maminamahal, for 50 years na almost, nagtatrabaho ng ating mga kaligtasan dahil dumadalangin yan 24 hours nung kanyang kalakasan. Ikaw kaliligtas mo pa lang? Ikaw ay kaumpisa mo pa lang mag-aayuno? Kaumpisa mo pa lang? Hallelujah, tatayo bilang mangawit, bilang manunugtog. Ngayon magrereklamo ka na. Walang reklamo sa mga Kristiyanong tunay. Amen. Huwag kang magreklamo. Antok, nakakaantok kasi. Lagi na lang, para bang may pattern ng ating gawain. Kahit may pattern ng ating gawain, ginagawa mo yan dahil mahal mo ang iyong kaligtasan. Ayaw mong mahulog sa silo ng dyablo. Kaya sinisikap mong gawin ang mga bagay na ito. Kaya habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, this is a quick warning to each and every Christian. Iniibig ng ating Diyos ang ating mga kaligtasan. Iniibig tayo ng ating mahal na pastor. Iniibig kayo ng iyong mga nangangasiwa dito sa mga probinsya. Sa lahat ng ating minamahal na mga webcast viewers, huwag kayong manatili, manood na lamang. Dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa mga gawain ninyong kinalalagyan dahil nandito ang kaligtasan. Huwag kayong mahulog sa silo ng dyablo. Kaya aming makapiling hanggang sa pagdagit ng mga banal. Awitan natin ang ating malapain. Praise the Lord. If I had all the riches this world has to give, comfort that it brings, never made anything, I would search the world over far and wide, just to find His precious blood that was shed from God above. It couldn't be enough, oh, it wouldn't be enough to buy one splendid tree Jesus died on. Would it be the price for one single drop of blood that was shed for my salvation? If I had all the riches this world has to bring, and I give it all away, every minute of my way, to suffer on the side of the longest stream. All the kindness taken me could not wait eternity. And it wouldn't be enough, oh, it wouldn't be enough
for my salvation. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin, at lahat ng ginawa at naisip katampi, hahanapin ko kahit saan sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah! Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa aking kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay Lord, ako'y naman, we are not worthy, Lord. Ang kaligtasan, hallelujah, hindi pinagkaloob sa amin, hindi kami karapat-dapat, hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa karunungan, salamat sa iyong mga marangal, salamat sa aming mahal na pastor, salamat sa aming binabing mama, salamat sa magsasakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng kaligtasan. Pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo, ang bayad ay di sapat, dugo niyang dumaan para sa ating kaligtasan. Maminamahal, hindi pinababayaran ang sakripisyo ng Diyos sa ating mga kaligtasan. Ang kanyang hinihingi, maminamahal, huwag kang mahulog sa silo ng Diablo. Lahat ng kaligayahan sa mundo'y lilipas. Kayamanan, pag-aari, ano mang mayroon ka, lahat ay mawawala. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, manatili yan. Kahit hindi nagkakamali, hindi nagkakasala, andyan ang kanyang pagpapatawad. Kahit anumang nagawa mo, hallelujah, handa, bukas palad na sinasabi ng Diyos, ng ating mahal na Panginoon, manumbalik kayo sa akin. Lahat namang naglulupaypay, nanlalamig, ibalik ng Diyos ang inyong unang pag-ibig sa Kanya. Kaya yan, maminamahal, ang mensahe sa atin, malapit na ang pagbabalik na mahal na Panginoon. Hindi na magtatagal. Andiyan ang mga sinyales, mga bulaang propeta, bulaang Kristo. Kala ninyo maminamahal na kabuti ang kumakandidatong sikat na sikat ngayon sa Amerika. Sabi nila mga pro-Pilipino yan. Sabihin ko sa inyo, yan ang maghuhudyat ng tataka ng 666. Kaya mag-ingat ang lahat. Panahon na para tayo magpakainit. Ibalik ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Iwanan na ang mga panlulupaypay, kanya-kanya ang kaligtasan. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig upang maangkin natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumaan para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, ang bayan sa hirap niya sa Kalbaryo.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Grabe mo minamahal. Saan ka nakakita ng Diyos na nagmamahal sa iyo, sa akin? Minsan ating ipinagpapalit sa kaligayahan sa mundong ating ginagalawan. Magkaroon lang kaginawa ng ating mga sarili, nakakalimutan na natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sa oras na ikinasa kagipitan, naghihingalo, andun, dati-dati rin buhay mo. Paano ka pinulot ng mahal na Panginoon para dalhin dito sa katotohanan? Nakalimutan mo. Panandali ang aliw, panandali ang kaligayahan, mapaparam. Pero itong ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, manatili ito. Matibay ito. May sandigan ito. Kaya sabi ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Even the dove, kahit ang tuldok, walang masayang, walang mawawala. All these things shall come to pass. Mangyayari ang lahat. Ibig sabihin, maminamahal, huwag mong ipagpapalit ang iyong kaligtasan. Huwag mong ipagpapalit ang iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit anong mga pag-uusig, anong kahirapan, anong pagpapasakit ng mundong ito, ng kalaban ng Diyos sa iyo, bumangon ka. Pilitin mong bumangon. Pilitin mong pumarito sa oras ng gawain. Ang Diyos nating tinatawagan, hindi ka pababayaan. Palalakasin ka niya palagi. Palagi ka niyang pangungunahan, patnubayan, gabayan sa lahat ng iyong gagawin. Kaya huwag nating pangalawang priority lamang ang ating Diyos. Gawin nating first priority palagi ang ating mahal na Panginoon. Kaya may minamahal na kaka-bless sa mga kapatid natin, Miyerkules, Bernes at Linggo, narito nagsusumikap kasama natin. Malalayo pang kanilang pinanggagalingan. Kaya pala ang ating mahal na pastor, ang sabi nating mahal na pastor, kahit gaano kalayo doon sa Pampanga nung araw, ang mga kapatiran galing ng Sambales, iba, galing ng Olongapo. Sabi ko, mahal na pastor, sobra na pong pasakit dahil yung arkila ng jeep, napakalayo. Sa akin kinukuha. Ang gawain sa Pampanga, sa may Sindalan. Ang sabi ng mahal na pastor, huwag mong alalahanin yan. Mahal na Panginoon na magpo-provide. Mahalaga kahit malayo sila. Nandun ang interaction. Nandun maminamahal yung pag nag-iipo na ang mga anak ng Diyos. Grabe ang kaligayahan. Kaya nga, bagamat malayo ang pinanggalingan ng iilan, pagdating dito, hindi mababayaran, hindi masasayang ang ating mga pananambahan dahil inaaliw tayo maya-maya ng ating mahal na Panginoon. Ganyan kabait ang ating Diyos. Anong isusukli natin? Anong igaganti natin? Kahit pinupinuhin ang ating buhay, hindi sapat ibayad. Wala, alikabok lang tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Pasalamat ka. Kilala ka ng Diyos. Kilala ako, kilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, sa ating mga beloved webcast viewers, dahil nanonood sa YouTube at Facebook, huwag kayong makontento. Sa ating mga kapatid na mga bisita na kasama ngayon, kinakailangan maminamahal, malalaman mo ang tunay na dahilan kung bakit ang malapit na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Dahil siya'y nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa akin, nagmamahal sa atin. Ayaw niyang ikay mapahamak. Gusto niyang lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Kailangan mo matanggap. Hindi relihiyon ang mapagliligtas sa iyo. Hindi Jesus Miracle Crusade ang mapagliligtas sa iyo. Hindi anumang relihiyon. Si Kristo lamang ang makapagliligtas sa iyo. Dahil si Kristo lamang ang may akda ng kaligtasan. Siya ang buhay, siya ang daan, at siya ang katotohanan. Kung walang Kristo sa buhay ng isang tao, wala siyang kaligtasan. Kaya kailangan mo nang magkaroon ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ng mga patutuo, ng mga awitin ng choir. Kaya dumalo ka.
sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil ang Jesus Miracle Crusade ay title lamang, pagkakakilanlan na nandito si Kristo sa gawain ito. Na kapag ikay tumanggap sa Kanya, meron kang pananampalataya. Pananampalataya ng sabi ng Biblia, kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Ngunit yung pinaniniwalaan, ang kanser ay gagaling. Ang sakit sa bukol ay gagaling. Ang sakit sa puso ay gagaling. Ang kanser, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes. Ang pagiging bakla, pagiging tumboy, ang mga drug addict, yan ay magsilaya. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan ang pagsisisi. Pangalawa, repentance. Sabi ng Acts 2:38, repent. Kung walang pagsisisi, walang kaligtasan. Dahil ano, pakikinggan ka ba ng Diyos kung ikay makasalanan? Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga makasalanan. So ang mahal na Panginoon ay nakikinig lamang sa mga nagbabalik loob. Magbabalik loob ka. Kaya mag-repent ka, magsisi ka sa iyong kasalanan. Dahil ang pangatlo, bautismo na sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bautismohan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Walang ibang bautismo na ipinangaral ng mga apostol ng Biblia. Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Walang kaligtasan diyan. Ang sinabi ng Acts 2:38, sa pangalan ni Jesucristo, ang pagpapatawad ng kasalanan. Kaya magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng iyong kasalanan. At ang pang-apat na yan, nakita ninyo kanina, nanginginig dito sa harapan, napuspos ng Espiritu ng Mahal na Panginoon. Dahil sa crowd, yun ang Espiritu ng Diyos. Sinisilyuhan ang mga anak ng Diyos to prove beyond any shadow of the doubt na tayo nga ang mga hinirang pinili ng Mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin, sabihin niyo, Mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Narito ako, isang makasalanan, nagsisisi sa aking mga nagawa ng mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Mahal na Panginoong Hesus, kabagan mo ako. Tulungan mo ako na magbago. Gumaling ang aking karamdaman. Sa hapong ito, aking dinideclare, tinatanggap ka na magiging Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ito ng banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, opo, mahal na Panginoon, kahabagan mo po ang mga nagsitanggap, aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook, mga kapatid na narito sa aming crowd, kahabagan sila, mahal na Panginoon, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo, maminamahal, bilang point of contact. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alinlangan. Kahit kayo pong mga nasa live webcast lamang, nandiyan sa ibayong dagat, huwag kayong mag-alanganin, huwag kayong mag-alinlangan. Ang amin pong ginagawa dito ay ginagawa ito ng mga tunay na mga Kristiyano na lulugod sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot daw ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Gusto mo ng kagalingan sa iyong karamdaman? Banggitin mo ang iyong karamdaman. Malutas ang inyong mga problema, lahat ng mga problema. Itaas ang kamay. Manalangin tayo, maminamahal. Pagkatapos ang kaliwang kamay ipatong sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pagkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo kaming lahat. Lahat aming live webcast viewers, hallelujah. Aming mga kapatiran na narito, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, ng banal na dugo, magus sa krus sa Kalbaryo. Ano mang kanilang mga pangailangan, mahal na Panginoon, abutin niyo po yung mapagpalang kamay. Aking sinasaway ang demonyo ng cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri asthma, lahat ng uri ng mga karamdaman, mga panlalamig, panlulupaypay, cast out, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, pagkabakla, pagkatumboy, drug addict, hallelujah, lumaya kayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng kahirapan, cast out in Jesus' name. Complete healing and deliverance, we pray right now in Jesus' name. Amin, beloved.
Peach, mahal na Panginoon, beloved Rizal Almeida, Isguera, bigyan mo ng kumpletong kagalingan, mahal na Panginoon Jesus. Aming patuloy din dalangin lahat na mga nanghihina, aming mga kapatid, Brother Diego Juan, hallelujah, hallelujah, Brother Marlito, hallelujah, kaya biyab, tulungan mo, mahal na Panginoon Jesus, palusukin, palakasin, hallelujah, Sir Jovita, Octit, mahal na Panginoon Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Taas dalawang kamay, maminamahal, huwag mag-alinlangan, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Parang si David, tinatawanan ni Mikal, pero hindi po pinapansin ni David dahil ang kanyang pinupuri ay ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Itaas ating dalawang kamay bilang pasasalamat. Lumukso 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Angkinin ang lahat ng katugunan ng ating madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the great worthy to be praised forever and ever. God